Ngayong summer, bibili ka na ng motorsiklo. Ang pinagpipilian mo, ATV or PCX. Kaya lang, kulang ang iyong pera. So meron naman tayong alternatibo. Bakit hindi natin tingnan itong ATV at PCX Tagalog ng Motorstar? Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Ito po ang tinutukoy natin na inyong pwedeng alternatibo ngayong summer ng 2025. Unahin lang po natin itong si Motorstar Easy Ride 175 na FI na. Ito po yung ATV version nila. At syempre itong si Motorstar Easy Ride 150P. Pareho na pong FI ito. And then bago ko po i-update sa inyo yung presyo, pakita ko lang po sa inyo yung mga available na kulay. Dito po sa ATV na 175, tatlong kulay lang po ang available. Meron po siyang glossy black, ito nga po. Meron din po siyang glossy white at saka yung glossy gray. And then dito naman po sa Easy Ride 150P, apat na kulay po ang available. Kompleto po sila dito. Ito, pakikita ko po sa inyo. Ayan nga po yung glossy red. Meron din po siyang glossy white, glossy blue, at saka glossy black. Ayan, mamili na kayo mga riders sa kursi natin yung kulay. Ngayong 2025, ito pa rin po yung latest version nila. Wala naman pong binago. I-expect natin, di ba? Ina-upgrade lang nila dito sa kanilang decals. Pero dito, ganun pa rin po. So ito naman po, removable yan. Pwede natin palitan yan ng kursunada natin kulay ng decals. Nandito po sa side profile niya. Ayan, ganun pa rin po yung color combination na ginamit. Silver at saka red. Then meron siya rito model name na Easy Ride and then displacement na 175. So dito naman po sa 150P, naka-emboss po yung kanyang emblem. Ganun pa rin po, naka-chrome na naka 3D. Kaya ang ganda niya tignan, ang elegant. And then yung kanya pong displacement na 150P. Bukod doon, wala na po siyang decals mga ka-riders. Talagang ang meron lang po itong kanilang ATV na 175. Okay, dito pala meron yung kanyang specifications na FI. Then siyempre brand na Motorstar. Sa lighting system naman, ganun pa rin po. Full LED siya pareho. Then pareho po sila gumamit ng projector lamp. Dito po sa Easy Ride 150P, meron siyang apat na projector lamp. And then naka-split type din po yung kanyang headlight. Then maganda yung kanyang DRL. Nandito yung kanyang kilay. And then sa turning signals niya, nandito sa bandang baba, pero hindi kababaan, nasa gitna naman po na LED rin. At dito naman po sa ADB, napansin niyo medyo mataas yung kanyang headlight. Ayan, naka-projector lamp na rin po, apat din po siya, syempre high beam, low beam sign. And then dito po sa gitna yung kanyang DRL. And then ang turning signals niya, ito mataas din, LED na rin po siya. And then dito naman po sa taillight na 150P, kita nyo parang square yung style ng kanyang taillight, di ba? Full LED na rin po, stoplight sa gitna. And then syempre ito pong kanyang taillight na kulay white, nagiging red po yan. And nakabukod po yung kanyang turning signals na non-flexible. LED rin po siya. At dito naman po sa taillight po ng ADB 175, unique din yung kanyang style, di ba? Medyo matulis siya. Then syempre ito po yung kanyang stoplight taillight. Nakabukod din po yung kanyang turning signals. Pareho po sila ng turning signals ng PCX tuloy ng 150P. At parehong non-flexible po. Then pareho pong merong additional na plate lights yung kanya pong plate number. LED rin po yan mga riders. Sige mga riders, baka nagmamadali po kayo. Ito na po yung kanyang updated price as of April 11, 2025 dito po sa Motorstar Santa Cruz. Unahin lang po natin itong si Easy Ride 175. Ganun pa rin po ang kanyang suggested retail price. 87,000 sa smart cash po, 85,000. And then kung installment naman po sa zero interest, ang down payment po ng ATV 175 ay nasa 27,900 pesos. And then sa 18 months po, 3,783 monthly.
Sa isang taon po, 5,475. At sa 6 months naman po ay 10,550 ang monthly. Sila po ang may pinakamalaking rebate, 400 pesos po ang kanilang binibigay. And then dito naman po tayo sa Easy Ride 150P FI. Suggested retail price po niya ay 78,000 pesos. And then kung sa Spots Cash po, 75,000 pesos. And then ang installment po niya, ang down payment po ay 25,200 sa ano po yun na zero interest. And then sa 18 months po, 3,433. Sa isang taon, 4,950. Sa 6 na buwan po, 9,520. Available din po siya sa long term. Siyempre, may interest na po. Ang kanya pong down payment ay 9,600 pesos. Sa 3 taon po, 3,754. Sa 30 months, 4,144. At sa 24 months naman po ay 4,729. Yun lang naman po muna ang update sa kanilang presyo. So kung may mga extra po po yung katanungan, message lang po sila sa kanilang Facebook account na Motorstar Santa Cruz. Sa kanilang pong mga suggested retail price, meron po silang price difference na 9,000 pesos. Laman po ng 9,000 ang 175cc syempre. Tignan na po natin yung kanilang pagkakaiba. Pero dito po sa kanilang rear, mapapansin nyo pareho na silang merong top box bracket. So maganda po ito, hindi na tayo magagastusan. Top box na lang ang ating bibilhin. At marami na naman pong murang top box ngayon na parang aluminum ang style pero mga plastic, di po ba? Ayan, dito naman po sa 150p, ang tatanggalin lang natin itong cover para maikabit natin yung ating top box. Then sunod natin yung kanilang upuan. Halos pareho po sila ng style ng upuan. Ayan. Medyo malapad din siya, single tone. At magaspang po yung kanyang seat cover. Malambot yung foam. Ayan, maganda yung shape niya, oh. Mayroon tayong stopper ng ating puwitan. Then hindi matambok masyado yung kanyang back rider seat. Yan, flat na flat siya, kaya hindi mahihirapan yung ating back rider. And then dito naman po sa Motorstar ADB 175, mas makinis po yung kanyang seat cover. Almost the same po sila ng lapad, mas malalim lang po talaga itong sa 150p. Dito naman okay lang din kasi meron din siyang stopper na foam. Ayan, ganun din, hindi siya masyado matambok pero mas malambot po ang foam nitong ADB. At mas maganda yung kanyang tahe, di ba? Kahit single stitch lang siya, ganda ng korte. Dito naman po sa 150p, double stitch yung kanyang tahe. Halos hindi sila nagkakalayo po ng laki ng kanilang U-box. Pero mas malalim po dito sa 150p ang U-box niya. Okay, na-recall ko lang mga 23 liters po ang kanyang under seat storage capacity. Okay, hindi po pwede rito. So half pace lang po talaga. Bagay, okay lang naman kasi meron na siyang top box bracket eh. Naalala ko, nagsukat na tayo nga pala dito. Ayan, hindi po pwede rito ang isang malaki talaga tong ating helmet. Mas maganda maglagay na talaga tayo ng top box para sa ating helmet. So dito marami naman pa rin tayo may lalagay. Mga kapote, motorcycle cover, documents, mga basic tools, kasyang-kasya lahat dyan. And then pagdating po sa kanilang handlebar, parehong astig ang forma. Mamimili na lang kayo kung alin ang inyong kursunada. Para sa akin, mas okay itong naka-chrome na naked handlebar po ng 150p. At dito naman po sa naked handlebar ng ADB 175, kita nyo, aluminum yung kanyang handlebar. Para sa akin, mas solid itong kanyang head post, diba? Ganda ng kanyang mga bolt, mga stainless. And then pansinin nyo po yung kanilang mga switches and button, the same lang. Dito po sa ADB 175, ayan, meron siyang kill switch engine. And then switch po ng headlight, and then switch off, electric starter, push button. Dito naman po sa kabila, yung kanya pong high beam, low beam sign. Meron din pong nakabukod na passing light. And then horn sa gitna, and then turning signals dito sa pinakailalim. So ganun din po dito sa 150p. Nasa gitna po yung kanyang switch po ng headlight, DRL, then switch off, then kill switch button, electric starter, push button. At ganun din po yung passing light nandito sa harap, then sa taas yung kanya pong high beam low beam sign, horn sa gitna, and then turning signals. Digital po ang instrument panel nitong 150p ng Easy Ride. Ang ganda po ng style ng kanyang screen, di ba? And then hindi pa po siya smart keyless mga riders, manual key pa rin po ang ginagamit. Then nakabukod po yung switch ng kanyang fuel at seat. Meron fuel tank capacity na 10 liters. And then nasa 40 to 45 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption.
Meron po siyang top speed na 100 kilometers per hour. And then dito naman po sa instrument panel ng ADB 175, kita nyo, para siyang tablet dito sa unahan. Siguro mga 7 inches po yung kanyang size. At ang maganda ho rito, TFT display na po ang kanyang screen. Okay, buti may battery, check natin ha. Ang elegant ng dating ng kanyang mga indicators, di ba? Hindi siya fancy tignan. Hindi baduy, di ba? Ayan, sa gitna po yung speedometer. And then dito po yung kanyang fuel indicator. And then siyempre yung kanyang odometer. Ayan, bagong-bago pa. Meron din po siyang orasan, siyempre time. And then yung kanya pong battery life. Nga pala, hindi po siya keyless mga ka-riders ha. Bali manual key pa rin po ang ginagamit. Ayan, dito po nakalagay yung buttons po ng fuel and seat. So tapat natin sa seat and fuel. Hindi po sila nagkakalayo ng fuel tank capacity ng 150p. Dito po sa 175 ng ADB, 10.2 liters po ang kanyang fuel tank capacity. And then sa fuel consumption, syempre 175cc po ito. Expect na natin mga around 30 to 35 kilometers per 1 liter ang kanyang konsumo. And then sa napanood po nating review, actual test, napaabot po hanggang 126 kilometers per hour sa kanyang top speed. Okay, pagdating naman po sa max power dito po sa 150p, meron po siyang 11 horsepower and 11.2 Nm of torque. At sa power naman po ng 175cc ng Motorstar, meron po siyang 11.5 horsepower at 8,000 RPM and 12.4 Nm of torque at 5,000 RPM. Sa engine specs, hindi naman po sila nagkakalayo. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam. Dito po sa 150p, combined po siya ng air and oil cooled sa kanyang cooling system. Siyempre, fuel injected. And then 150cc displacement. At dito naman po sa 175 na FI, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled sa kanyang cooling system, and then fuel injected sa fuel supply system, and then 175cc displacement. Nga pala mga riders, pareho pong non-adjustable yung kanilang mga windshield. Kita nyo naman sa kanilang bracket, di ba? Naka-fix na siya. Pero mas mahaba po ang windshield ng ADB 175. Net weight po ng 108 kilos itong si 150p ng Easy Ride. Meron po siyang 130mm na ground clearance at 760mm naman po na seat height. Dito naman po sa Easy Ride 175, meron po siyang net weight na 130 kilos at 130mm na ground clearance at seat height naman po na 770mm. Okay, meron pong parehong extension yung kanilang mga footboard. Maganda po ito para sa long ride, para sa cruising style position ng ating riding. Common naman po yung kanilang muffler dito po sa 150p. Meron siyang plastic na heat guard. And then yung kanya naman pong fan cover, protected na, recovered na rin po yung ating elbow. Kaya walang problem sa mainit na tambucho. Dito naman sa ADB 175, siyempre panalo sa forma, naka-upright position po. Almost the same din naman sila ng position ng muffler, mataas. Kaya no problem sa baha. At ito, maganda ang kanyang heat guard, metal, combined po ng isa pang heat guard na plastic, magkasapin sila. And then hanggang tip, di ba? Ang ganda, pati kanyang mga bolt, stainless na. Dito kahit walang cover yung ating elbow, okay lang, malalim naman siya. And then nasa 900 ml po ang engine oil capacity ng ADB 175 ng Motorstar. At meron po siyang 100 ml na gear oil capacity. And then 950 ml naman po ang engine oil ng ADB 175 at meron po siyang 110 ml na gear oil. And then mas lamang po si 150B dahil meron pa rin po siyang kickstart. Wala lang pong kill switch sensor ang kanilang side stand. Parang nilagyan pa rin ng kickstart ang 175cc, di ba? Okay, pero pagdating po sa kanilang mga rear suspension, panalo itong si ADB 175, meron po siyang kulay gold na sub tank. At dito naman po sa 150p, ordinaryong dual shock absorber lang po ang ginamit. Dito naman po sa kanilang wheels and tires, bali size 14 po yung kanyang wheels na kulay matte black. And then may size po yung kanyang front tire na 100 by 80 by 14. Siyempre tubeless po yan, Wansheng brand. And then naka-telescopic fork na front suspension, single disc na meron pong dual piston caliper. Wala po itong ABS or CBS. Dito naman po sa Easy Ride 175, meron po siyang size na 110 by 80 by 14. Dito po sa front, tubeless na cordial tire po ang ginamit. And then syempre telescopic fork na front suspension, single disc na may magandang shape, para siyang bulaklak, di ba? Meron pong speed sensor, hindi po yan ABS or CBS. And then dual piston caliper. And then sa rear tire naman po ng 150B, 120 by 70 by 14. Pareho po sila ng size ng diameter po ng wheels. And then naka single disc na meron pong single piston caliper.
And then dito naman po sa ADB 175, ang kanyang pong tire size dito sa rear 130 by 70 by 13. So mas matalak nga po ang wheels dun sa front. Dito maliit ng konti. Meron po siyang single disc na meron pong single piston caliper. Mapapansin nyo nasa right side po yung rear brake nitong si 175 ng Motorstar. Mas malapad naman po yung footrest nitong si 150p. Kita nyo kahit wala siyang rubber, hindi i-slide yung ating sapatos at malapad siya. At dito naman po sa 175 ng Easy Ride, okay lang din kahit walang rubber. Ayan, matatag din naman siya. As of April 11, 2025, ito pa rin po ang may pinakamurang presyo kung ang hinahanap niyo po ay mala ADB at PCX na forma. Sa mga nagtatanong po kung may mga available na parts po ba itong dalawang motorsiklo na to, siyempre meron po. Coordinate lang po kayo sa pinakamalapit na Motorstar branch sa inyong mga lugar. At sa mga nagsasabi naman po, matibay ba yan? Siyempre, mas matibay po ang branded. So nasa sa kamay niyo po ay katatagal ng mga motorsiklo ito. Kung maingat po kayo, mas tatagal pa po yan sa branded. At isang tip para tumagal ang ating motorsiklo, bawas-bawasan natin ang pagkalikot dito. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Ito na ang Motorstar. Ito na ang Motorstar, pangmasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa Motorstar, malapit sa lugar nyo. Magagandang motorsiklo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance.